Ito po si Attorney Tony Roman. Today, I'll comment on isang trending na issue na nababalitaan nyo at mainit na sinusubaybayan ng madlang people. Yung pag-file ng cyber libel case ni Bea Alonzo laban kay Ogie Diaz at Christopher Min at isang taong hindi niya pinangalanan. Bago po tayo sumausaw sa usapan na ito, mahalagang maunawaan yung batas. Ano ba yung cyber libel? Ito yung pamamahiya o paninirang puri na ginawa online. Pag sinasabing online, pinag-uusapan natin sa iba't ibang social media platforms. Ang kaibahan nito, pag libel, mabigat ng parusa, pero mas mabigat kapag ginawa online. So, hindi lang malinaw kung ano yung paninirang puri na ginawa. Yung mapanirang information na isiniwalat sa publiko, hindi malinaw. Meron ba itong kinalaman sa hiwalay niya kay Dominic Roque o sa tila nabanggit yung di pagbabayad ng tax? Hindi natin alam. Pero ang sabi na marami, meron ba karapatan na mag-file ng cyber libel ng isang public figure o celebrity? Dahil pagka public figure ka o celebrity, di ba dapat kapal mooks ka? Dapat hindi ka onion skin at masyadong epektado ng mga publicity laban sa'yo? Ang sagot dyan, maaari sila mag-file ng cyber libel. Basta napahiya sila, pero iba ang standard. Yung kailangan nila patunayan yung actual malice. Bukod sa mapanira yung sinabi tungkol sa kanila, online, na sila ang biktima nun. Pangatlo, kailangan na patunayan na alam ng nanira na hindi totoo ang sinabi niya o nangahas siya at nagkunwaring totoo yon, na may posibilidad na mali yun o hindi totoo, pero gayon pa man, isinantabi yun at tinuloy yung paninira. Yun ang tinatawag na reckless disregard for the truth. So medyo may kabigatan ang depensa dyan na ay totoo yung sinabi. Pag ang kalaban ang siniraan ay public figure. So ito yung burden na bigat na kailangan patunayan. Siyempre, yung burden para patunayan na may krimen ay na kay Bea Alonzo. Matapos niya patunayan yung mga elemento ng krimen, kailangan i-depensa naman yung akusado. Sa kasong ito, tinukoy niya, pinangyay ito laban kay Ogie Diaz at Christopher Min dahil nga pinag-usapan yung mapanirang information na hindi ko alam kung ano yun. Kung alam nyo, sabihin nyo sa akin paki-comment. At yung isang, dinimanda rin yung isang anonymous basher. Pagka ganyan ang kaso, usually, binibigyan ng fictional name ng batas yan, John Doe or Jane Doe. So, marahil dito ang kaso ay Bea Alonzo versus Christopher Min, Ogie Diaz, and John or Jane Doe. So, sana nakatulong itong aking explanation tungkol sa batas. At sana gabayan kayo bago tayo magkomento. Dahil hindi naman to panig-panig na maka-Bea tayo o maka-Ogie o maka-Christopher Min. Dapat doon tayo sa panig ng katotohanan. O sana may napulot kang kaalaman. If you like this video o meron kayong natutunan, please like and share. And salamat po sa lahat ng sumusubaybay. At sana ho subaybayan nyo ang aking page at Attorney Tony Roman sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Maraming salamat po.